Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post. Ang balita ngayon, 19 minutes ago, bago-bago pa. Mula sa 1MDB hanggang Maharlika Investment, convicted fraudster umano'y consultant ng Maharlika Fund at malapit kay Romualdez. Isang Swiss-British executive na nahatulan dahil sa paglustay ng mahigit 1.8 billion US dollars mula sa kontrobersyal na One Malaysia Development Berhad ang umano'y nakitang muli sa Maynila bilang consultant ng Maharlika Investment Corporation, ang ahensyang nangangasiwa sa Maharlika Investment Fund ng Pilipinas. Ayon sa Malaysian investigative portal na Sarawak Report, si Patrick Mahoney, dating Chief Investment Officer ng Petro Saudi, ay nagtratrabaho umano sa bansa mula pa noong 2023, nagbibigay payong legal at tumutulong sa pagbuo ng legal frameworks and rules structure ng Maharlika Fund. Sinasabing nag-ooperate si Mahoney mula sa Alpha Suites sa Makati CBD na pag-aari ng Ongpen-led Alphaland Corporation habang nagbibigay rin ng serbisyo sa mga pribadong kliyente. Nahatulan si Mahoney sa Switzerland noong 2024 ng 6 na taong pagkakakulong dahil sa fraud, criminal mismanagement at money laundering matapos mapatunayang sangkot sa pagnanakaw ng higit 1.8 billion US dollars mula sa 1MDB. Sa mga dokumento ng korte, sinabi ng mga Swiss prosecutor na si Mahoney at mga kasamahan niyang si Tariq Ubaid ay nagkukunwaring may backing ng Saudi government ang kanilang kumpanyang Petro Saudi International upang makakuha ng pundo mula sa 1MDB. Ito yung sa korte. Mahoney personally pocketed about 37 million US dollars, while his co-accused Tariq Ubaid obtained more than 805 million US dollars ayon sa court rulings. Si Mahoney ay personal na kumita. Ayan. Ang 1MDB scandal ay nagbunsod sa pagkakakulong ng dating Malaysian Prime Minister Najib Razak at nagpasimula ng mga pandaigdigang investigasyon sa money laundering sa US, Switzerland at Singapore. Bagaman nahatulan, malaya pa rin si Mahoney habang nakabinbin ang kanyang apila. Pinayagan umano siya ng korte sa Switzerland na bumiyahe dahil itinuturing na not a flight risk. Ngunit ayon sa Sarawak Report, inilipat na ni Mahoney ang kanyang pamilya sa Maynila at madalas umano'y nakikitang kasama ni dating House Speaker Martin Romualdez na sa ilalim ng kanyang pamumuno ipinasa ang Maharlika Investment Fund Act. Nagdulot ito ng pangamba sa transparency at integridad ng Maharlika Fund. Matagal nang binabalaan ng mga ekonomista na ang istruktura nito ay vulnerable sa political interference at misuse of public funds, mga isyong minsan nang nagpabagsak sa 1MDB. Sa unang taon ng operasyon, inuulat ng Maharlika Investment Corporation ang 2.68 billion kita at kabuuang 127.2 billion asset hanggang 2024, kabilang ang 19.7 billion investment sa Synergy Grid and Development Corporation na may bahagi sa NGCP at isang US $1 billion partnership sa Thailand's Charoen Group
para sa agrikultura, digital innovation at sustainable energy. Layunin ng Maharlika Fund na punduhan ang mga pambansang proyekto sa infrastruktura, enerhiya at agrikultura. Ngunit dahil sa impormasyong ito, nagdudulot ng pangamba sa publiko kung papaano pinapangasiwaan ang bilyong-bilyong pundong ito. Okay, so ito based sa Sarawak report sa Malaysia, hindi pa natin masigurado. Kailan, ako personally, opinion ko lang ito, lalo akong nangamba. Kung totoo, isang convicted na fraud, nahatulan ng 6 years na pagkakulong, on appeal lang ang kaso, tapos kung totoo na kasama siya ni dating Speaker Romualdez, tapos siya ang consultant, ay delikado ang ating pera. So, wala nang matino na nangyayari sa ating bansa. By the way, ang principal author sa Maharlika Investment Act ay itong si Romualdez at kanyang pamangkin na si Congressman Sandro Marcos. Nakakadismaya yung nabasa kong post kanina. Yung si Senator Bam Aquino, sumasakit ng puso ko, sabi niya, yung 22 classrooms lang ang natapos ng Administrasyong Marcos sa taong ito out of 1,700 classroom na target. 22 lang ang natapos. Kumpara nung panahon ni Pangulong Duterte, sa isang taon, mag-average ng 2,300 per year ang natatapos. Despite that one, may backlog pa rin. So, ngayon, kung ganito palagi ang performance ng Marcos administration, estimate ni Senator Bam, baka abot ng 200,000 backlog classroom by 2028. Sa ngayon, 146,000 ang backlog nating classroom. Kawawa ang ating mga estudyante. Kaya ako, pag magpunta ko sa Talandig Tribe, sa bundok ng Bukidnon, nakikita ko yung mga tribo. Makeshift lang, yung temporary classroom lang ang kanila. So, paano tayo asinso kung ang edukasyon na ganyan napapabayaan? So, yan po ang tatak. Bagong Pilipinas ng Marcos Jr. Administration, 22 classroom, 10 months. Pasalamat tayo sa napakagaling nating presidente. Salamat mga kaibigan sa ating pagsubaybay, sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel